Sabado, huwag lang basta working hard. Dapat working smart din. Maging wais, maging madiskarte, at higit sa lahat, panoorin ang mga negosyong smart ang atake. Ano nga ba ang sikreto ng isang matagumpay at pangmatagalang negosyo para sa may negosyong panaderya? Sa loob ng mahigit 3 dekada, hindi lang limpak-limpak na pasensya, kundi isang classic at OG merienda ang paborita. Ayun na yung nangyari nung ang mister ko babali sa kanyang manager. Sabi, oh, ayun ang sweldo mo, 21 pesos. Sabi ganun, nasaktan siya. Kasi nga siya nasaktan, hindi siya nakabalik. Doon nag-umpisa. Yung pong paborita, nag-umpisa po kami sa ilang sako lang ng arena. Siguro, sa isang linggo, baka naman nung nakaka 10,000 linggo-linggo. Ang mga negosyanteng foodie sa panahon ngayon, hindi na lang pinasasarap ang kanilang mga pagkain, pinagaganda rin. Hindi lang maganda tingnan, abot kaya rin ang puhunan at swabe ang kita. Sa isang tray po kasi is 24 pieces po siya. Nabebenta po namin siya ng 240s. Yung puhunan po is nagre-range lang po around siguro less than 100 lang po. Ang kinikita po namin kada buwan ay 60K. Ang hinahinigan lang ni Mr. pinagkakitaan ni Mrs. ang kanilang produkto crayfish. Pwedeng alagaan bilang pet at pwede ring lantakan. Pangmalakasan din ang kita. Para siyang pinaghalong crab na may hipon, mas malaman, gano'n. Interesting po yung lasa. Simple pero may pagkasosyal yung dating. Hindi siya nakaka-overpower pero alam mong babalikan ng lasa. Sa pagpo-post ko, doon siya nakilala, doon ako nagkaroon ng network, doon ako nagkaroon ng mga possible clients, nagba-buy and sell, nagsaswap, ganyan. Aabot ka talaga ng 6 digits in a month kung masipag kang magbenta and mag-posting. Agree ba kayo na ang unang kumakain ay ang mga mata natin? Ang mga negosyanteng foodie sa panahon ngayon, hindi na lang pinasasarap ang kanilang mga pagkain, pinagaganda rin. Tulad ng colorful jellies na ito sa Calamba, Laguna, hindi lang daw ito maganda tingnan. Abot kaya rin ang puhunan at swabe ang kita. Yung puhunan po is nagre-range lang po around siguro less than 100 lang po. Ang kinikita po namin kada buwan ay 60K. Hindi ba't mas nanunuot ang ganda ng mga bagay kung bibigyang kulay? Magagandang tanawin, ang mga bulaklak, at matatamis ng ngiti ng inyong crush. O diba, more color, more fun. Paano kung guguluhin natin itong kulay? Maglalaro tayo ng Don't Touch the Color! Simple lang ang mechanics ng game, hindi dapat hawakan ang kulay na babanggitin. Don't touch the color! Orange! Yellow! Yellow! Orange! Kailangan ng talas ng isip, huwag puyat. Dahil malilito ka pag sinabing, don't touch the color! Naku, sa nakalilito, lalo na kung usaping negosyo. Yan ang say ng kanegosyo nating si Trisha. Last 2024 lang po, nung nag-start kami na mag-sell ng colorful jelly. Nagpunta po kasi kami ng partner ko sa isang food park. Napansin namin is mostly mga nagpupunta doon, mga estudyante talaga. Then family, kasama na yung kids nila. So naisip namin, why not try natin magbenta din since may free time naman kami pag weekend. Nakita raw nila online ang colorful jelly na sikat sa Thailand. Ang makukulay na snacks na ito ay karaniwang gawa sa gelatin at may fruity flavors. Kadalasang mabibili lang sa tabing daan bilang street food sa Thailand. Nag-research si Trisha kung paano nila ito gagawin gamit-gamit ang mga sangkap na meron tayo dito sa bansa. Para sa kanyang recipe, 80 pesos lang daw ang puhunan para makagawa ng isang tray. First po, nagpakulo tayo ng gelatin. Ito po yung magiging first layer natin, which is yung milk flavor. Gumagamit ng strainer para masigurong solid ang unang layer. Next one is magpapakulo na naman tayo ng gelatin for the second layer. Ang ating gagawing flavor is mango.
Hinahayaan munang mag-set ang kada layer for 5 to 10 minutes. Matapos ang ika-4 na layer, lalagyan na ito ng toppings at palalamigin sa ref ng 3 oras. ₱10 kada slice ang benta nila sa colorful jelly. Sa isang tray po kasi is 24 pieces po siya. So, nabebenta po namin siya ng 240. Bukod sa mango flavor, mayroon ding strawberry, chocolate, at coffee jelly. Sa isang bypass road sila pumwesto para magtinda ng produkto. May requirements po kami pinasa, which is yung barangay permit po, kung saan kami barangay na pumwesto. Nitong 2025, nag-viral sila dahil ang maganda at makulay nilang produkto, mura rin. Bigla po nung sa video namin, like, ang dami po talagang pila. Sabi ko, what if eto na yung moment ko na dagdagan ko pa yung mga products ko para mas makilala pa kami. Mula colorful jelly, nagdagdag na rin sila ng cheesecakes, cookies, at tiramisu tubs. Ito na po yung pinakamatagal na naging negosyo ko po, and na meron talagang income na pumapasok. Pero matapos ang 6 na buwan, Nagka-problema lang po siya, nag-close. Then nag-open ulit, nag-try po ulit kami kaso medyo nabawasan po yung mga customer. sa panahon ngayon, hindi lang dapat hawak ang beat. Dapat hawak-hawak rin ang tapang para magsimulang muli. Sumasali po kami ng bazaar. Wala po kaming permanent na pinupwestuhan as of now. Nagka-car pop-up po kami and then pure online po. Target po namin sa car pop-up is every weekdays po kasi pumupwesto din po kami sa mga schools po, mga estudyante po. Kasi ang presyo po ng mga product namin is for student din po. Katuwang din ni Tricia ang kanyang mister sa pagtitinda. Every time na nagbebenta kami sa labas, may bazaar kami, nagsiset up kami ng video, parang vlogs po, ganun. Para alam nila kung ano yung routine namin sa pagbebenta po. Dating OFW si Tricia sa Dubai. Pag-uwi niya, naging prioridad niya ang pag-aalaga sa kanilang anak at pagkakaroon pa rin ng sariling kita. Sa una po, medyo mahirap kasi lalo na pag medyo siya, naku-curious siya kung ano yung ginagawa ko. Then minsan pag walang magbabantay sa kanya, sinasama namin siya pag magbebenta na kami sa food park. Sa pagtitinda ng colorful jellies at iba pang mga panghimagas, nakuha niya ang sweet spot para sa kanyang mga pangarap. Ang kinikita po namin kada buwan ay 60K. Pwede naman kayong magsimula sa maliit na puhunan. Kasi hindi nyo malalaman kung magbubumba yung business hanggat hindi nyo sinusubukan. Ano nga ba ang sikreto ng isang matagumpay at pangmatagalang negosyo? Para sa biyudang si Nanay Flor na may negosyong panaderya sa loob ng mahigit 3 dekada, hindi lang limpak-limpak na pasensya at nag-uumapaw na tiyaga, kundi isang sikretong sangkap para makagawa ng paborito ng marami, ang paborita. Kung usapang classic at OG merienda, matik na kasali sa listahan ang paborita. Isa itong tradisyonal na biskwit ng mga Pinoy na iniluluto sa tradisyonal ding paraan ang paggamit ng pugon. Marami ang kinalakihan na ang pagkain nito. Parte kasi ito ng nakagis ng kultura ng panaderya. Ano pa nga ba ang paborito nating ipares sa paborita? Siyempre, kape! Ayan, nako. Kung ginagawa ko isa, sausaw ko sa kape. Ilulubog. Ilulubog ko yan hanggang siya maglangoy-langoy. At pag malambot na, pwede nang hanguin at kainin. Ba, alam niyo nung kabataan ko, yung paborito kong merienda sa hapon. Kasi mura lang itong nabibili sa mga, hindi nga, bakery o panaderya. Paborito to kasi mura to. At saka, ewan ko ba, parang ang sarap niya talaga i-partner sa kape hanggang ngayon.
paborito ko pa rin ang paborita na isaw-saw sa kape. O kayo ba? Ano yung mga alaala ng kabataan nyo na may kinalaman dito sa original na paborita? O, siyempre meron kayo niyan. Share nyo nga. Hindi lang basta alaala ang baon ng ngayon 70 years old ng si Nanay Flor sa biskwit na paborita. Ito raw kasi ang naging paborito ng kanyang mga suki na naging daan para makilala at tumagal ang kanyang panaderya sa bayan ng Naggarlan, Laguna. Ay, ang akin po master baker po siya dati. Kaya marami po siyang alam. Siya nag-guide sa mga panadero. Ngayon meron po nag-apply sa akin panadero na masarap yung paborita niya. Ay, ang balot ay yung mga ordinary lang. Sabi ko, gawin nating pasalubong yan. Masarap. Doon na po nag-umpisang nakilala. Ano nga ba ang sikreto ng isang matagumpay at pangmatagalang negosyo? Para sa biyudang si Nanay Flor na may negosyong panaderya sa loob ng mahigit 3 dekada, hindi lang limpak-limpak na pasensya at nag-uumapaw na tiyaga, kundi isang sikretong sangkap para makagawa ng paborito ng marami, ang paborita. 35 years na ang nakararaan. Gamit ang 50 pesos na puhunan, nagsimulang magbenta si Nanay Flor at kanyang asawa ng espasol. Ayun na yung nangyari nung ang mister ko babali sa kanyang manager. Ay sabi ko, bumali ka ng pampapasko. Sabi, oh, ayun ang sweldo mo, 21 pesos. Sabi ganun, nasaktan siya. Kaya siya nakaisip na, sabi niya, Flor, meron kang pera? Meron, 100 pesos. Withdrawin mo. O bakit? Tayo mag-espasol. Kasi nga siya nasaktan, hindi siya nakabali. Doon nag-umpisa. Sabi niya siya din may nagpapasalamat dahil siya ay nasaktan, nakaisip siya. Mula sa espasol, unti-unti silang nakaipon ng puhunan para magkaroon ng panaderya. Yung pong paborita, ay nag-umpisa po kami ilang sako lang ng arena. Nung kami nagpaborita po, yung medyo malakas na yung aming tinapay. Doon lang lumakas, nung magpaborita kami. Pero meron na kami ginagawang iba't ibang konti-konti. Ngayon, 10 hanggang 15 sako o katumbas ng mahigit 2,000 balot ng tinapay ang nagagawa nila kada araw. Ibinebenta nila ang paborita ng 40 pesos kada balot. Pinapatungan na lang daw ito ng mga kumukuha ng bultuhan na itinitinda rin ang kanilang mga produkto. Hindi raw sila nagde-deliver sa Maynila. Sila kasi mismo ang pinupuntahan ng mga customers para mag-angkat ng kanilang mga biskwit. Nang mabiyuda, mag-isa na lang itinaguyod ni Nanay Flor ang negosyo. Ay, mahirap din, kaya lang ay palibasay ako katulong niya, di ako sanay na. Sa kabila ng edad, hands-on pa rin si Nanay Flor sa negosyo. Kaya lang ay pag hindi magandang gawa, di ako lagi ko silang sinasabihan. Ay pag kasi nagmali ang luto, nag-iiba ang lasa. Pag medyo hindi tama yung apoy do sa kanilang sa paborita, ay napangit. Kahit ang timplay maganda, pangit din ng luto. Iba na po ang lasa. Tinitikman ko kada araw-araw. Sa paggawa ng paborita, paghahaluin lang lahat ng sangkap. Kumpara sa paggawa ng tinapay, kaunti lang ang tubig nito para maging flaky, malutong at madaling madurog. Saka mamasahin at ilalagay sa roller. Kapag nakuha na ang tamang texture, papahiran ng mantika at itutupi. Sunod itong tutukulin o huhulmahin ng pabilog. Paghihiwa-hiwalayin at saka isasalang sa pugon o tinatawag nilang hurno. Matapos ang ilang minuto, luto na ang paborita. Ilang taon man ang lumipas, katulad pa rin daw ng dati ang lasa ng kanilang paborita. Hindi raw nila binabago ang mga sangkap kahit na pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Umina nga po ang tubo ngayon sa mahal ng gamit. Lumiit sa dati. Ay mumahal ang gamit, hindi naman hindi mo naman pamahal ng todo. Mararagdagan, konti lang. Kumikita pa rin naman daw ang panaderya ni Nanay Flor. Siguro, sa isang linggo, baka naman nakaka 10,000 linggo-linggo. Sa tulong ng negosyo na pagtapos ni Nanay Flor ng kolehiyo, ang 5 niyang anak. Nakapagpatayo rin siya ng bahay at nabili ang lote kung nasaan ang panaderya. Nakabili na rin siya ng mga sasakyan. Kalahati na raw ng buhay ni Nanay Flor ang ginugol niya sa panaderya, pero wala pa raw siyang balak magretiro.
Hanggang kaya ko, diretso yan. Hanggang kaya ko, ako'y buhay. Para sa mga nagsisimula ng negosyo, may payo ang veterano ng si Nanay Flor. Bago lang sila nag-uumpisa, ay yung may puhunan silang konti, yun ang paiikutin. Wala munang luho. Kasi gano'n ang ginawa namin mag-asawa. Linggo-linggo, tabi ng tabi. Sa negosyo, walang shortcut, walang instant. Taon ng consistency, pasensya at tiyaga ang bibilangin para sa pangmatagalang success. Ang hinahiligan lang ni Mr. pinagkakitaan ni Mrs. Follow for more! Ang kanilang produkto, crayfish. Ayan. Pwedeng alagaan bilang pet. At pwede ring lantakan. Pero hindi lang kaakit-akit ang lasa at itsura ng crayfish. Pangmalakasan din ang kita. Aabot ka talaga ng 6 digits in a month kung masipag kang magbenta and mag-posting. Lahat yan mula lang sa puhunan na 750 pesos at mahabang pasensya. Hindi yan lobster, hindi rin sugpo o ulang. Pero ang lasa ng crayfish, mas malinamnam. Para siyang pinaghalong crab na may hipon, tas mas mataba siya sa kanila kasi mas malaman, ganun. Interesting po yung lasa. Simple pero may pagkasosyal yung dating. Mas earthy yung kanyang lasa. So, hindi siya nakaka-overpower pero alam mong babalikan ng lasa. Naglalaro sa 2,500 to 3,000 pesos ang presyo ng 1 kilo ng crayfish. Kaya hindi araw-araw makikita sa hapagkainan. Kaya ang ilan, inaalagaan ng mga ito bilang pet. Tulad ng Mr. Nigel na si Ronald noon. Pinagawa ko tong pan para tambayan lang. Ang unang nakalagay dyan ay koi. Tapos nilagyan ko siya ng tilapia. Then napansin ko na namamatayin ako ng mga alaga. Na-browse ko sa social media, nakita ko doon na may crayfish. Madali daw alagaan. Pwede mo siyang iwanan lang eh. Kahit yung mga tuyong daon ng saging, pwede mong iwan doon. Kakainin nila yon. Naglabas lang ng 700 pesos si Ronald para makabili ng 3 pirasong crayfish. Isang male at saka 2 female. Kaya siya tryo. Bumili rin ako ng ref tub, 50 pesos sa junk shop. Makalipas ang 2 buwan, napansin daw niyang buried o buntis na ang isang female crayfish. Pero ang pagkakaroon sana ng craylings o mga anak nito, napurnada bigla. Napapadami yung aking chicken feeds. Pag sobrang dami na nilagay mo pala, tapos hindi nila naubos, parang napopoison yung tubig. Nagkakaroon ng ammonia, mas mataas. Namamatay nga yung mga craylings gawa ng sa water quality. Inaral ko itong pag-aalaga ng crayfish, like 6 months trial and error. Kalahating taon ang inabot para makagawa sila ng sistema para masigurong kalidad ang tubig ng kanilang mga crayfish. Ito yung DIY filter namin. So ang ginagawa nito, hinihigop niya yung tubig na galing dun sa pond, papunta dito sa first na container. Meron siya mga Japanese mats kung anong pwedeng i-filter. Tapos dumediretso siya dito. Then pupunta na siya pabalik dun sa pond. Malinaw na siya. Kapag lalaki, ganyan, may cloner orange. Dahil sa hilig ni Ronald sa crayfish, pati ang kanyang misis na si Jel naging interesado na rin. Siya naman nandito sa bahay, tinuro ko sa kanya kung paano mag-alaga, na-enjoy naman niya. So yun, dire-diretso na. Nagko-content lang siya, akong cameraman. Ilan daw ba ang craylings na makukuha sa isang buried? Iba-iba kasi yung bilang. Depende ito sa size ng female crayfish. Ang pagtaya ng mag-asawa sa produktong hindi uso, kinagiliwan naman ng mga tao. Kung titignan mo sa loob, ayun, may patusok siya. Nung nag-live ako from there, nakita ko na ang taas ng views, maraming nagtatanong, ano ba yan, ganyan, shrimp ba yan, crab ba yan, ganyan. Parang doon ko na-determine na okay pala to sa tao. Sa mga nag-iisip na mag-breed, Unti-unting lumago ang followers ni Jel sa kanyang profile. Kasi sa pagpo-post ko, doon siya nakilala, doon ako nagkaroon ng network, doon ako nagkaroon ng mga possible clients. Doon din ako nakaisip na gumawa ako ng group namin. Kasi since here sa Quezon, wala pa talaga kasi ito eh. Doon kami nagpo-post, nagsishare ng ideas, nagba-buy and sell, nagsaswap, ganyan. Kung dati ay sa mga sirang rep lang nakalagay ang kanilang mga alaga,
Ngayon, nakapagpagawa na sila ng concrete ponds. Ito yung bago naming pond na pinagawa. Ginawa namin siyang 3 para hati. Dito yung mga crayfish na maliliit pa. So, mga 2 to 3 2 to 3 inches. inches para pinaka-grow out pond namin to. And then, itong gitna namin, ito na yung breeder. Mga malalaki na talaga, mga 6 to 7 inches, 7 to 8. Ito pa lang din ang aming inaalagaan. Australian Red Claw kasi ito pa lang din ang approved ni BIFAR na alagaan dito sa Pilipinas. Sa pag-harvest, pwede kasi siyang ibenta ng trailings lang, yung mga maliliit pa lang, tsaka trayo, depende kasi may size kasi yun, kung anong size, yun din yung presyo niya. Merong mga 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, depende talaga sa size ang presyo. Sa pangatlong pond naman, pinakapumapaldo ang mag-asawa. Dito kasi matatagpuan ang rare na klase ng Australian Red Claw na crayfish. Rare ang tawag sa kanila kasi orange dahil sa color. Parang luto na sila, kumbaga. Naibebenta nila ang isang pair ng rare crayfish mula 3,000 hanggang 4,000 pesos, depende sa laki. Dito mas mabilis mag-ROI. Kaya nakakahinayang kainin. Kasi nga, mahal siya. Ito na yung pwedeng pet mo na lang. Kasi konti pa lang yung nakakapag-breed nito eh. Mas mainam namang gawing pagkain ng ordinaryong klase ng crayfish. Linigay sa amin siya ng with salt para mawala yung mga, syempre, nasa ilalim sila, di ba? Maraming lumot na nakadikit. Magluluto tayo ng ginataang crayfish na may kalabasa at pako. Itong crayfish, parang katulad din siya ng, ng hipon. Pangit yung kapag masyadong maraming kulo, di ba dumidikit yung balat? So, mas maganda na pakuluin lang din natin siya, tapos hanguin natin. Malinamnam siya compare sa hipon at alimango. Mas masarap siya. Mula sa pagbebenta at pagkukontent, nakapagpatayo na sila ng sariling cafe kasama ang kapatid ni Jel na isa namang chef. Pwedeng tikman sa kanilang cafe ang crayfish pasta mula 300 pesos. May naa-add po na sweetness po yung crayfish dun po sa pasta. Ang nagko-complement naman po siya dun sa tomatoes po. Ang 750 pesos na ginastos para lang sana sa libangan, binago ang kanilang buhay. Gawin mo ng hobby. Huwag mo nang isipin na pambenta agad, negosyo. Hobby muna, mag-enjoy. Pero take note mga kanegosyo, kailangan din talagang maging pasensyoso. Parang sa lahat naman ng agriculture, hindi talaga siya na pagkatanim mo, aanihin mo agad, di ba? So, kailangan mo maghintay talaga ng mga months or years. Ang 6 digits na kita kada buwan, kaya raw ma-reach ng dahil sa crayfish. Naging financially independent ako. Nagkaroon ka ng sariling negosyo, ng sariling pagkukuhaan ng pera, nang hindi ka nakadepende sa asawa mo. Kaya mo namang kumita kahit nasa bahay ka lang, kaya mo kumita kahit nanay ka na, kaya mo kumita kahit hindi naman ganong kalaki yung ilalabas mong pera. Yan ang matalino at maabilidad na misis. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam at laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!